Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Alton. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Masbate. O kayong dalawa, ang aga-aga pa pero nakagayak na kayo. Saan na naman ba ang punta niyong dalawa? O ikaw Alfred, hindi ko na nagugustuhan niyang kahibangan mo ha. Kung saan-saang kagubatan at kabundukan napapadpad, kakahanap ng mga ligaw na hayop. E paano kung kayo naman yung maligaw? Pati kapatid mo madamay sa kalokohan mo? Wika ng ama nang makitang naghahanda ang mga anak para sa binabalak na pag-alis. Tatay naman, hindi po ito kalokohan. Naghahanda lang ako para kapag may sapat na ipon pang aral, mangunguna ako sa klase kasi marami na akong alam. Balang araw, magiging tanyag po akong wildlife biologist. Kaya tatay, suportahan mo na lang po ako rito sa halip na pigilan. Tugon ng panganay na anak na si Alfred. Suportahan mo mukha mo. Kung gusto mo lang namang ungusan yung magiging kaklase mo kapag nakapag-aral ka na, bakit hindi ka manghiram ng libro sa mga taong ganyan ang inaaral? Magbasa ka at aralin ang mga nakasulat sa libro. Hindi yung nagpupunta kung saan-saan para maghanap ng mga ligaw na hayop. Hindi ka pa nakatungtong sa kursong yan. Kaya wag na muna ang ganyang bagay. Tignan mo nga yung bunsong kapatid mo na iimpluwensyahan sa kahibangan mo. Pati butiki rito sa bahay, pinag-aaralan na. Tatay naman, hindi ho sapat na magbasa lang. Mas mainam na gawin sa aktwal para madama ang inaaral. Mag-iingat naman kami ni Alton Sa kabalang araw, magbubunga na maganda yung lahat ng tutay. Magtiwala lang kayo sa akin. Muling wika ng binata. Napakamot na lamang sa ulo ang ama. Hindi na balak pang kumontra dahil walang magagawa. Kung kagustuhan ng panganay ang pag-uusapan, hindi niya ito mapipigilan. Nakukumbinsi siya nito sa sariling pamamaraan. Pinanood na lamang ang dalawang anak na nag-iimpake ng mga kagamitan. Luluwas ang mga ito sa kabilang lugar para maghanap ng mapag-aaralang hayop doon sa kabundukan. Sigurado ba talaga kayong dalawa, Alfred? Ang kapatid mo ha, huwag mong pababayaan. Baka maaliw ka sa mga hayop doon. Tapos hindi mo mabantayan yung kapatid mo. Malalagot ka talaga sa akin. Mag-iingat kayo mga anak ha. Marami pa namang katutubo roon. Hindi natin alam kung ano ang takbo ng isipan. Paalala ni Tatay Gudong. Ako na po ang bahala, tatay. Magkita-kita na lang po tayo sa Makalawa. Asahan yung marami akong kaalaman sa pag-uwi. Tara na, Alton. Naiinip na si Mang Mitoy. Kakahintay sa atin. Tay, aalis na ho kami. Wika ni Alfred. Hinatid sila ni Mang Mitoy gamit ang lumang modelo ng sasakyan na nabili sa talyer. Maayos pa naman ang takbo kahit maingay ang makina. Ibinaba sila sa paanan ng bundok makalipas ang mahabang oras na pagbiyahe. Kayo dalawa. Parang nahihibang na sa gawain yan ah. Kung saan na kayo nakakarating, hindi ba kayo natatakot? Lalo ka na, Alfred. Ano bang pumapasok sa isipan mo para maghanap ng kung ano-anong hayop? Hindi ka na ba tutuloy sa kolehiyo ngayong taon? Hindi ba? Ano nga ulit yung tawag sa kurso na may pagganito? Tanong ni Mang Mitoy. Wildlife biologist po. Nangongolekta lang ako ng kaalaman sa ngayon habang nag-iipon ng pang-enroll.
Hindi naman po nakakatakot, Manong eh. Sa katunayan, nakakaaliw nga. Subukan niyo pong sumama para alam niyo yung pakiramdam. Tugon ni Alfred. Ay nako, ayoko. Lalo na kung sa loob ng kabundukang yan. Muling wika ng matanda. Makikitaan ng takot ang mukha nito. Bakit naman po? Marami po bang ligaw na hayop sa loob? Kung ganun, mas mabuti. Magiging masaya to. Masaya ba ka mo? Tignan na lang natin kung masisiyahan ka kapag nalaman mo kung ano ang meron sa kabundukang yan. Malawak ang kagubatan at hindi lang ligaw na hayop ang nasa loob. May mas mabangis pa. Alfred, ikaw mismo may kagustuhang pumunta riyan. Kaya ito lang ang masasabi ko sa iyo. Mag-ingat kayong dalawa. O siya, bauna na ako. Babalikan ko kayo rito mismo paglipas ng 2 araw. Dapat alas 10 ng umaga nandito na kayo. Aalis na ako. Pamamaalam na matanda. Sa sinabi nito tungkol sa gubat, hindi maiwasan ni Alfred na matuwa. Wala pang ideya kung ano ang makakasagupa sa loob. Ngunit hindi na makapaghintay na may maitala sa daladalang listahan. Nakahanda na rin ang lumang kamera na gagamitin sa pagkuha ng litrato, pati ang papel na susulatan ng mga obserbasyon. Naglakad sila sa loob ng kagubatan. Ilang bundok na ang inakyat at binaba. Subalit wala pang natatagpo ang ligaw na hayop. Nang makaramdam ng pagod, napagpasyahan muna nilang magpahinga. Tanghaling tapat din ang mga sandaling yun, kaya't pinagkasya ang dalang baon. Kuya, parang naghahanap lang tayo sa wala eh. Ilang oras na tayong palaboy-laboy sa gubat na to, pero wala namang ligaw na hayop. Akala ko ba maraming usa at coyote rito? Kahit ibon nga wala akong mapansin. Wika ng bunsong si Alton. Alton, ang ganitong gawain, kinakailangan na mahabang pasensya. Maghintay ka lang, dahil mamaya sigurado kung meron tayong makukuha sa kabundukan to. Balay natin, may madiskubre tayong pagkakaguluhan ng lahat. Tugon ni Alfred. Pagkakaguluhan ng lahat? Iyan naman yung palagi mong sinasabi. Ilang bundok at gubat na yung pinuntahan natin. Mga ordinaryong hayop lang yung natatagpuan. Tapos dito, mukhang wala pa tayo mapapala. Ay nako, ikaw naman masyado kang mainipin eh. Kalmahan mo lang, Alton. Matuto kang maghintay. Dahil dyan lumalabas ang magandang resulta. Muling wika ni Alfred. Nakangiti pa ito habang hinahanda ang kamera at iba pang mga kagamitan. Bahala ka nga dyan kuya. Maglalakad muna ako. Aaliwin ko lang yung sarili ko. Bumalik ka kagad ha. Huwag ka masyadong lumayo. Baka mahirapan akong hanapin ka. Malawak pa naman yung lugar na to. Hoy! Hoy Alton! Yung batang yun talaga hindi nakikinig ah. Wika ni Alfred. Naglakad si Alton sa kahit saang direksyon niya ginusto. Tahimik ang kagubatan. Walang naging sagabal sa paglalakwat siya. Marami itong kinalikot lalo na ang mga bulaklak at halaman na unang beses pa lamang nakita. Kung mga halaman at bulaklak na lang kaya yung balingan ni Kuya Alfred, mas may mapapala pa siya kasi. Ang gaganda ng mga to oh. Wika ni Alton. Habang tinitignan mabuti ang mga pinitas na bulaklak at halaman. Naupo ito sa tabi at pinagkabalahan ang mga yun. Ilang sandali pa ang lumipas. Napansin niya ang kaluskos sa hindi kalayuan. Naagaw ang atensyon, kaya't dahan-dahang lumapit upang alamin.
Malayo pa ngunit nakakamoy na ito ng masangsang. Nang ilang metro na lamang, hindi na tumuloy si Alton nang makita ang isang kakaibang aso. Mas malaki ito kumpara sa asong kalye. Nanlilisik ang mga mata. Nakalabas ang mga pangil. Naglalaway. Nakatayo ang buntot pati na ang mga tenga. Umaangil at nakahandang umatake anumang oras. Hindi na hinintay ni Alton na kumilos ito. Kumaripas na siya ng takbo pabalik sa direksyon ng kapatid. Kuya! Kuya! May kakaibang aso roon. Kakaiba siya na parang hindi normal. Parang... Basta, hindi ko mailarawan. Nakakatakot yung itsura niya, kuya. Wika ni Alton. Kakaiba? Aba, ayos yan ah. San mo nakita, Alton? Puntahan natin. Baka ibang uri ng aso yung natuklasan mo. Magiging big time pa tayo nito. Tugon ni Alfred. Dali-daling inihanda ang mga kamera para makakuha ng litrato. Kuya, sira ulo ka ba? Parang ang halimaw tapos pupuntahan mo pa. Kuya Alfred naman, hindi na maganda yung kutob ko sa lugar na to. Yun palang aso eh, masama na yung pakiramdam ko. Umuwi na lang tayo. Alton, normal lang yung mabigla o magulat kapag nakakita ng bagay na kakaiba. Kumpara sa araw-araw mong nakasanayan, malay natin, ibang klase ng aso yun. Tara na, nasan ba yung daan? Bahala ka nga kuya. Tama nga talaga si tatay. Nahihibang ka na nga. Ilalamon ka na ng sistema sa ginagawa mo. Pati nakakatakot na nilalang, binabalak mo pang kunan ng litrato. Alton, kung makapagsalita ka parang ako yung bunso sa atin ah. Naninigaw ka pa ngayon. Masyado kang madrama sa tuwing nakakakita ka ng kakaiba sa mata. Pwede bang isaisip mo na maraming bagay sa mundo na hindi pa natin natutuklasan? Hindi mo pa nakita yung lahat kaya pakiusap lang. Kumalma ka. Masyado kang madrama eh. Wika ni Alfred. Dahil sa inis, iniwanan nito si Alton. Dumiretso sa itinuturo nitong lugar kung saan nakita ang sinabing aso. Pagkarating doon, hindi na nakausad nang makita itong nakaabang. Katulad ng kapatid, napakaripas din ito ng takbo dahil sa takot. Alton, takbo! Dalian mo! Tumakbo ka na! Lintik na to, halimaw nga! Wika ni Alfred. Nag-unahan sila sa pagtakbo. Dire-diretso walang lingon. Hindi nila alam kung saang bahagi ng kabundukan napadpad. Ilang minuto silang ganun. Tumigil lamang nang mapansing wala na ang aso. Sabi ko naman sa'yo kuya eh, ayaw mo pang maniwala. Tignan mo, muntikan pa tayong mapatay ng mabangis na hayop na yun. Wika ni Alton. Tama ka nga. Kakaiba nga yun pero anong klase naman? Alam kong maraming breed ng aso pero parang hindi yata normal yung isang yun. Hindi ba? Tanong ni Alfred. Naguguluhan ng dalawa habang iniisip ang nakita. Nang mga sandaling to, wala na silang tiwala sa paligid. Nako, malapit nang lumubog ang araw. Kailangan maghanap tayo ng pansamantalang matutuluyan. Tumayo ka na dyan, Alton. Subukan nating makiusap doon. Wika ni Alfred. Itinuro niya ang iilang barong-barong na nakita sa hindi kalayuan. Lumapit ang magkapatid. Ngunit hindi itinuloy ang binabalak na makiusap ng pansamantalang tulugan dahil sinalubong ng itak ng isa sa katutubo. Hindi sila maintindihan kung bakit pero dahil sa kilos, lumayo na lamang ang mga ito.
Hindi pa nga tayo nakakapagsalita. Galit kagad sila. Isa na tayo hahanap na matutuluyan niyang kuya. Hindi pwede rito sa gubat. Baka hindi na tayo sikatan ng araw kapag bumalik yung halimaw na aso na yun. Tanong ni Alton. Subukan nating maghanap doon sa unahan. Baka sakaling may maawa sa atin eh. Tugon ni Alfred. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Binaybay ang maliit na daan sa paanan ng bundok hanggang sa nakita ang nag-iisang bahay sa bandang yun. Sinubukan ni Alfred na tawagin ang may-ari, ngunit masyadong tahimik ang paligid. Kuya, pumasok na lang kaya tayo. Parang wala namang kasing tao eh. Paggabi na baka masundan pa tayo ng aso. Mungkahi ni Alton. Hoy Alton, hindi pwedeng basta nalang pasukin ang bahay. Maghintay na lang kaya tayo dito sa labas. Baka mamaya, uuwi din yung may-ari. Mapagkamalan pa tayong magnanakaw. Tugon ni Alfred. Naghintay na naghintay ang dalawa hanggang sa sumapit na ang gabi. Parehong nakaidlip buhat sa pagod kakalakad at kakatakbo kanina. Nagising lamang nang mapansin ang presensya sa harapan. Kagad nagsitayo. Pagkakita sa isang matandang galit habang may hawak pa ng itak. At sino naman kayong dalawa? Anong ginagawa niyo sa tahanan ko? May binabala kayo ano? Wika ng matandang lalaki habang nakatutok sa kanila ang hawak na patalim. Manong, kumalma lang po kayo. Hindi kami masamang tao. Sa katunayan, hinihintay talaga namin kayo eh. Ako nga po pala si Alfred. Ito naman po si Alton, kapatid ko. Makikiusap lang sana kung pwede bang makituloy muna sa inyo eh. Aalis din naman kami bukas ng umaga. Tulugan lang talaga yung kailangan namin ngayong gabi. Pagpapaliwanag ni Alfred. Ay nako, may naligaw na naman. Ang tigas ng ulo ng mga tao ngayon. Hindi. Maghanap kayo ng iba. Hindi ako tumatanggap ng kahit na sino. Tugon ng matanda. Lagot na. Saan na tayo nito kuya? Sabi ko na nga ba hindi magiging maganda yung paglalakbay na to eh. Bakit ba kasi naisipan mong 2 araw tayo rito? Dati naman, umuwi naman kagad tayo pagsapit ng hapon eh. Wika ni Alton. Alton, pwede bang wag mo kong sisihin? Oo na, kasalanan ko. Pero wala namang nakakaalam na mangyayari yung ganito. Kung alam ko lang, hindi na tayo tutuloy. Tugon ni Alfred. Muling kinumbinsi ng binata ang matanda. Hindi na nila naisipang lumakad dahil masyadong madilim ang paligid. Natatakot din sa ideyang muling makasalubong ang aso kanina. Ilang oras na ang lumipas ngunit hindi sila pinapapasok. Manong, meron ho kaming pagkain dito. Mukhang panis na yata yung kinakain nyo eh. Meron ditong tinapay. May kape ako. Tapos adobong manok. Papasukin nyo na ho kami, Manong. Pagmamakaawa ni Alfred. Sinubukan niya itong palambutin gamit ang pagkain. Napansin niyang nangangamoy na ang kinakain ito. Bukas ang bintana kung saan nakaharap sa lamesa. Kaya kitang-kita ngunit hindi bumigay ang matanda. Hanggang sa napagod na lamang kakakumbinsi si Alfred. Kahit anong gawin niya, ayaw pa rin silang patuluyin. Ang ginawa na lamang ay naglatag ng tela sa tabi ng tahanan at doon nahiga. Kuya, sigurado ka ba dito? Kahit may kasama mga taga rito, nakakabahala pa rin kasi nasa labas lang tayo eh. Paano kung biglang umatake yung asong halimaw? Madali tayong malalapa talaga.
Wika ni Alton. Kung sakaling lilitaw man yung halimaw na yun, sigurado kung hindi tayo pababayaan na matandang yan. Sa tindig niya, pakiramdam ko siya yung tipo na hindi babaliwalain yung mangyayari sa paligid eh. Parang sanay rin siyang humawak ng patalim kaya ligtas tayo dito, Alton. Tugon ni Alfred. Ang totoo, hindi niya sigurado ang sinasabi. Ngunit dahil wala nang ibang mapupuntahan, ito na lamang ang inisip. Kanya-kanya sila sa pagtalukbong ng kumot dahil maginaw ang paligid ng mga oras na yun. Hanggang sa ilang oras pa ang lumipas, damang-dama na ni Alton na merong umaaligid sa kanila. Pinagpapawisan ito ng malamig. Hindi makakilos sa kinalalagyan nang madinig ang eksaktong pag-angil ng asong halimaw kanina. Gusto mang kalabitin ang katabing kapatid, ngunit hindi magawa dahil natatakot kumilos. Hindi nagtagal napansin na lamang na may gumagalaw sa paanan. Nandahan-dahang tignan bumungad ang isang aswang. Dito na siya nakasigaw. Naalimpungatan si Alfred at kagaya nito, napasigaw na rin. Dali-dali nilang pinigilan ang akma nitong pagkagat. Dumampot ng kahoy sa tabi si Alfred. Walang tigil na pinaghampas ang aswang. Napuruhan niya ito sa mukha, ngunit hindi pa rin tumigil sa pag-atake. Ano ba namang buhay to, kuya? Kanina asong halimaw lang, tapos ngayon aswang na talaga. Ano na to, kuya? Tanong ni Alton. Basta wag kang lalayo sa akin, Alton. Dumampot ka na rin ng kung anong makita mo. Sabay nating bubugbugin yung isang yan. Wika ni Alfred. Nang makatsyempo ang magkapatid, sabay nilang hinampas ang aswang. Ngunit pareho lamang ding tumilapon. Natigilan matapos magtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Patuloy silang pinagkakalmot ng aswang. Sa tingin niyo ba, madadaan sa paghampas ng kahoy ang aswang na yan? Inako, mga loko-lokong bata. Kung hindi kayo pumarito, wala sanang problema ngayon. Tabi! Wika ng matanda sa loob ng tahanan. Matapang nitong hinarap ang nilalang. Mahusay ito sa paggamit ng patalim na bawat tira ay natatamaan. Hindi tumagal ang aswang. Makalipas lamang ng ilang sandali, gumagapang na lamang ito sa lupa. Mahinang umaangil. Iniinda ang mga natamong sugat. Sige na, pumasok na kayong dalawa sa loob at hintayin niyo ang aking pagbabalik. Wika ng matanda. Sumunod naman ang magkapatid. Hinatid ng tingin ang matanda na hila-hila papunta sa kahawayan ang nangihinang nilalang. Aba, ayos din yung matandang yun ah. Tutulong naman pala, pero ang tagal pang lumabas. Pinagalitan pa tayo. Hindi naman natin alam kung paano makipaglaban sa ganong klaseng nilalang. Wika ni Alton. Hayaan mo na, Alton. Ang importante ligtas tayo. Huwag kang mga likot dyan. Baka mas lalo yung magalit eh. Maupo ka nga dyan. Tugon ni Alfred. Habang hinihintay ang pagbabalik ng matanda, pinasadahan ng tingin ni Alfred ang loob ng tahanan nito. Maraming mga dahon sa kung saan-saan. Mga balat ng hayop at iilang buto na nilalangaw. Mga kagamitan sa kusina na gawa sa kawayan at kahoy. Meron ding kapirasong telang nakasampay. Kuya, sinaunang tao yata si Manong no? Tignan mo nga naman yung bahay niyo. Parang yung nadaanan nating mga katutubo kanina. Pero sa tingin ko,
Hindi naman siya miyembro ng anumang katutubo eh. Wika ni Alton. Tama ka. Kumpara sa nakita nating katutubo na nakatira sa malapit, naiiba nga si Manong. Pero wag na nga nating isipin. Umusog ka ron. Antok na ako eh. Tugon ni Alfred. Hindi na nila hinintay ang pagbalik na matanda. Parehong nakatulog at umaga nang nagising. Ngunit halos mahimatay ng pagdilat. Bumungad ang galit na mukha nito. Manong naman, kung makalapit ng mukha parang hahalikan mo na ako eh. Pwede niyo naman kaming hintayin hanggang sa magising. Bigla tuloy akong kinabahan. Wika ni Alfred. Samantalang si Alton naman, hindi makapagsalita dahil natatakot sa presensya ng matanda. Ang himbing naman ng tulog niyong dalawa. Sinong nagsabing pwede niyong gawin yan? Ang sinabi ko lang kagabi. Pumasok kayo at hintayin ako. Wika ng matanda. Parehong napaigtad ang magkapatid nang walang pasabing inihampas na matanda ang dalang itak sa mesang gawa sa kahoy. Yun lang. Wala ka nang magagawa. Nangyari na eh. Mahinang wika ni Alton. Kung ayaw niyo ho kami rito, aalis na kami. Bilisan mo na, Alton. Tugon ni Alfred. Nagmamadali silang lumabas, bit-bit ang mga kagamitan. Sinundan sila ng matanda at tinitigan. Ito na nga ho, oh. Aalis na kami. Hindi na kami babalik sa tahanan mo. Maraming salamat po pala sa pagpapatuloy sa amin, ha. Wika ni Alfred. Lumakad sila ngunit naging masama ang kutob nang mapansing sinusundan ng matanda. May bit-bit pa rin itong itak at hindi maganda ang titig sa kanila. Kuya, paano kung binabalak na matandang yan na patayin tayo? Tignan mo, nakasunod pa rin. Kahit saan man tayo magpunta, naroon din siya eh. Wika ni Alton. Kaya mas binilisan ng magkapatid ang paglalakad. Kung saan-saang bahagi ng kagubatan nakakarating para lamang takasan ang matanda. Ngunit nakakasunod pa rin. Nang hindi na matahimik ang kalooban ni Alfred, naglakas loob na itong tanungin ang matanda. Manong, bakit niyo ho ba kami sinusundan? May problema po ba kayo sa amin? Aalis na nga po kami. Hindi ka na namin guguluhin. Pasensya na ho kung nagambala namin yung buhay mo. Aalis na ho talaga kami sa lugar na ito. Wika ni Alfred. Ngunit nakasunod pa rin ang matanda sa ang direksyon man sila magpunta. Kabadong-kabado ang dalawa na mga sandaling yun. Dumadampot na mga bagay-bagay para magamit bilang panlaban. Sinubukan namang kuhanan ni Alfred ng litrato ang matanda para maging ebidensya kung sakali, pero bigla itong hindi gumana. Ilang ulit mo kasing naapakan yan kagabi noong silalakay tayo ng halimaw eh. Bilisan na lang natin yung paglalakad, kuya. Dalian mo na. Wika ni Alton. Matagumpay namang nakalayo ang magkapatid. Nakahinga nang hindi makita ang matanda. Nagpahinga na rin muna habang inaalala ang dinaanan paalis ng kabundukan. Sa layo at dami ng direksyong sinuong natin, maaalala mo pa kaya yun, kuya? Sa tingin ko nga, parang nasa pinakahuling bahagi na tayo ng mundo eh. Nakakabingi yung katahimikan dito. Nakakakilabot. Wala nang ang araw na makita sa kapal ng mga dahon. Tapos, ang lalaki pa ng mga puno. Wika ni Alton. Huwag kang mag-alala, Alton. Makakaalis tayo rito.
Ayaw ko mabulok sa lugar na to, no? Baka mamaya magpakita pa yung asong halimaw. Tugon ni Alfred. Hanggang sa ilang sandali pa, lumitaw ang pinag-uusapan nilang nilalang. Nataranta ang magkapatid na magtakbuhan. Naghahanap na matataguan, ngunit bago yon mangyari, nagulat na lamang nang umangil ang nilalang. Paglingon niya, nakita nito ang matanda. Duguan ang hawak na itak. Nakabulagta na rin ang nilalang. Aalis pero nandito pa rin kayo. Hindi magtatagal. Magiging libingan yung dalawa ang bundok na ito. Sige na. Bilisan na ninyong maglakad. Sundan niyo ako. Wika ng matanda. Naguguluhan ang magkapatid na mga sandaling yun. Ngunit sa takot na meron pang makasalubong na nilalang, sumunod na lamang sila sa matanda. Bumalik sila sa tahanan nito. Hindi sila kinausap. Tahimik lamang din ang dalawa sa sulok. Hanggang sa sumapit ang gabi, dito na nagkaroon ng pagkakataong mag-usap. Hindi nagpakilala ang matanda, ngunit nagbanggit ito ng iilang detalye sa buhay. Mas mabuti nang hindi niyo ako makilala. Aalis din naman kayo bukas. Hindi ko pa alam anong pumasok sa isip niyong dalawa para pumarito ng walang sapat na dalang pangontra. Hindi lamang mga ligaw na hayop ang nandito sa lugar. Hindi lang mga katutubong mahirap pakisamahan. Meron pang mas mabangis na kayang pumatay ng buhay. Ang asong nakikita nyo ay isang aswang. Kung gusto nyong malaman kung gaano katotoo ang aking sinasabi, sa susunod na makita nyo ito, yumuko kayo at tignan sa pagitan ng inyong mga hita. Makikita nyo ang tunay na anyo ng nilalang. Wika nito. Manong, kung ganun bakit po pinili niyong tumira dito? Saka parang hindi ka naman po nabibilang sa mga katutubo Sa kilos, pananamit, at pananalita na iiba na sa kanila. Napadpad lang din po ba kayo sa lugar na ito? Tanong ni Alfred. Oo, maraming taon na ang nakalipas noong may nangyari sa aking pamilya. Isa kong manunugis ng aswang. Pero dumating sa puntong ako ang tinugis ng mga nilalang. Inubos ang aking pamilya. Hindi ako tinigilan kaya napagpasyahan kong lumayo at mamuhay sa lugar na ganito. Kahit dito meron pa ring pupuksain. Tugon ng matanda. Kapag po ba isang manunugis ng aswang, hindi nasusugatan? Nakita ko po kasi kung paano kayo inatake ng aswang kagabi. Pero wala naman kayong sugat kahit galos man lang. Oo, kapag meron kang anting-anting o mutya o medalyon, ito ang mga bagay na magpoprotekta sa isang manunugis. Isang halimbawa ang tangan kong ito. Ang mutya ng batoo mo. Sagot na matanda sabay turo sa palawit ng kwintas. O siya, masyado na kayong maraming nalalaman tungkol sa akin. Hanggang dito na lamang. Maghanda na kayo sa pagtulog. Bukas na bukas kailangan makalis na kayo bago pa may mangyaring masama. Dagdag na matanda. Pinutol nito ang usapan dahil ayaw nang magbahagi ng tungkol sa buhay. Makalipas ang ilang sandali, naalimpungatan si Alfred nang biglang makaramdam ng kakaiba sa paligid. Merong mga kaluskos mula sa labas. Sa pagtataka, sumilip ang binata at nakita ang asong halimaw. Naalala niya naman ang sinabi ng matanda kanina. Yumuko ang binata. Tinignan ito sa pagitan ng mga hita. Pagkatapos nito, hindi siya halos makakilos pagkakita sa tunay na anyo ng nilalang.
Ilang sandali pa ang lumipas, nagising ang matanda. Dumiretso ito sa labas para hamunin ang nilalang. Nagtuos sila ng nagtuos. Hindi naman tumagal sa mga kamay nito ang buhay ng aswang. Dahil pagkatapos ng ilang beses na pagtaga, humandusay na lamang ito sa lupa. Gulat namang nakatingin sina Alfred at Alton dahil dahan-dahang bumalik sa pagiging tao ang hubog ng halimaw. Hindi nga lang mamukaan dahil sa sobrang itim ng balat at dugo sa katawan. Kagaya ng una nitong ginawa, umalis itong hila-hila ang bangkay ng nilalang. Naghintay lamang ang magkapatid sa pagbabalik nito. Alam mo kuya, mainam na rin na kay Manong tayo napadpad. Kasi sa kabila ng pagsalakay ng mga aswang, nariyan siya para protektahan tayo. Bihira nga yung mga taong isusugal yung buhay nila sa pakikipaglaban sa aswang para lang sa mga bisitang hindi naman kaano-ano. Pero parang ayaw ko nang sumama sa'yo sa susunod kuya. Wika ni Alton. Napabuntong hininga na lamang si Alfred. Sa puntong ito, nagbago ang takbo ng isip dahil sa mga nangyari. Lumipas ang ilang oras. Bumalik na ang matanda. Madaling araw na rin at sisikat na ang araw maya-maya. Manong, matagal po kayo nakabalik . Ano po bang ginagawa niyo sa katawan ng aswang? Tanong ni Alfred. Bagay na nararapat gawin sa bangkay ng isang nilalang. Aalis na kayo ngayon, hindi ba? Mas mabuting maghanda na lamang kayo para sa pagsikat ng araw. Lalakad na. Ayokong magtagal pa kayong dalawa rito. Hindi ko gusto ng maraming iisipin. Tugon ng matanda, sabay talikod sa magkapatid. Hindi na nila nakausap hanggang sa sumapit ang oras ng pag-alis. Ito ang naghatid sa kanila sa lugar kung saan aabangan si Mang Mitoy. Manong, maraming salamat ho . Pasensya na rin po kung naistorbo namin kayo. Siya nga pala, ayaw niyo po bang magpakilala kahit pangalan man lang? Tanong ni Alfred. Malinaw ang sinabi ko sa iyo, iho. Mas mabuti nang hindi niyo ko kilala. Tipid nitong sagot at saka umalis sa harapan nila. Napabuntong hininga na lamang si Alfred. Ilang oras pa ang kanilang hinantay bago dumating si Mang Mitoy. Kagad silang sumakay at umalis na sa lugar. Tahimik sila buong biyahe. Hindi pa rin lubos na makapaniwala sa sinapit doon sa kabundukan. Pagkarating sa tahanan, nakapag-isip si Alfred na ititigil na ang pagpunta sa mga lugar para maghanap ng hayop na pag-aaralan. Sinunod nito ang sinabi ng ama na aralin na lamang ang nakasulat sa mga libro. Nagtanda na ito sa mga nangyari. Dala pa rin ni Alfred ang takot magpasa hanggang ngayon. Naging palaisipan sa kanya ang totoong katauhan na matanda. Hindi man niya kilala, ngunit nararamdamang meron itong kabutihan sa puso. Kahit isa itong manunugis at tungkulin ang pagpuksa sa mga aswang. Bibihira pa rin ang merong handang tumulong sa mga taong hindi kaano-ano. Dayo lamang sila sa lugar. Ngunit inilaan ng matanda ang oras para mailigtas sila sa kapahamakan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Dante. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Zamboanga.
ng mga sandaling ito. Laganap ang krimen sa bayan. Maraming nakawan, pang-aabuso at iba pang araw-araw mong mababalitaan doon. Ngunit nagbago ang lahat nang maupo ang pulis na si Dante. Damang-dama kagad ng bayan ang pagbagsak ng krimen sa kanilang lugar. Dahil sa tapang, angking galing, mabuting puso at tapat na pagseserbisyo, nakuha niya ang respeto ng mga mamamayan. Ibinuhos naman ni Dante ang oras at panahon sa pagsisilbi sa lugar. Dahil dito ay hindi na siya nag-asawa o bumuo ng sariling pamilya. Isang araw, habang may hinahabol si Dante na isang kriminal, merong batang tumulong sa kanya at tuluyan niya itong nahuli. Nalaman naman ni Dante, ang pangalan ng bata ay Jonas. Naulila na ito matapos siyang abandonahin ng mga magulang. Nakita ni Dante ang kaawa-awang lagay nito, kaya naman napagpasyahan niyang kupkupin na lamang at ituring na sariling anak. Habang tumatanda, nakikita ni Jonas ang kabutihan at katapangan ng bagong ama. Dahil doon, napagpasyahan din ng binatang maging pulis, katulad ng ama-amahan, at tunungan itong protektahan ang bayan, katulad ng pagprotekta ni Dante sa kanya. Nakapagtapos ng kolehiyo si Jonas, naging ganap na pulis katulad ni Dante. Lumipas ang panahon, unti-unti na ring nasanay si Jonas sa trabaho. Kasama niya ang ama sa pagroronda sa bayan upang siguraduhin ang kapayapaan ng bayan. Bagamat payapa, hindi pa rin maiiwasan ang krimen. Nakainkwentro na sila ng kasong pagnanakaw, panghahalay, pagpaslang at iba pa. Kagad namang nabibigyan ng hustisya ang mga krimen sa tulong nila Dante at grupo ng kapulisan. Kaya naman ang merong tumawag sa kanila upang manghingi ng tulong ay hindi na bahala si Jonas. Ngunit hindi niya alam na ito na pala ang makakapagpabago sa kanyang buhay. Tay, meron hong tumawag sa kabilang barangay. Kung pwede daw po, bilisan natin. 3 bangkay na po yun natagpuan. O sige na, dali mo na mga gamit at pupunta tayo roon. Tugon ng ama. Nang makarating ang dalawa sa lugar, naroon na ang ilan sa mga kasamahan. Mukhang normal na kasong pagpaslang ito. Iimbestigahan pa namin ang lugar. Pero sa ngayon, kayo na muna Dante ang bahala sa saksi ha. Wika ng kaibigan at katrabaho. Si Marcus, sabay turo sa isang babae. Tuliro ito at kung ano-ano ang pinagsasasabi. O sige Marcus, gawin ang bahala. Tara na Jonas, kunin mo na yung saksi at dadalhin natin siya sa istasyon. Utos ng ama. Dali-dali silang umalis sa lugar. Pagkarating sa istasyon, sinabi ng babae na kinabukasan na lamang siya makikipag-usap dahil hindi pa niya tanggap ang nangyari sa mga kaibigan. Kinabukasan ng umaga, pumasok na sa isang silid si Dante at ang babae. Kumuha si Jonas ng papel upang maging saksi sa pag-uusap ng dalawa. Una sa lahat, alam kong sariwa pa sa mga alaala mo ang pangyayari at alam ko rin gusto mong mabigyan ng hustisya ang mga kasama mo. Pero para makuha natin yung hustisyang yan, kailangan namin ng kooperasyon mo. Ano nga palang pangalan mo, Iha? Bea ho. Mahinang sagot nito. Maraming salamat sa operasyon mo, Bea. Pwede mo bang sabihin sa amin kung ano bang nangyari?
Saan ba kayo galing? At bakit sila napaslang? O meron ka bang ideya kung sino ang pumatay sa kanila? Chief, napakabilis po ng mga pangyayari. Kasama ko ho silang tatlo. Mga kaibigan ko. Nag-uusap lang kami nang merong lalaking lumapit sa amin. Sobrang bilis po ng pangyayari. Nagulat na lang kami nang bigla niyang atakihin yung isa sa mga kaibigan ko. Nagtakbuhan na kaming lahat hanggang sa ako na lang yung natira. Bigla na lang nawala yung lalaki. Sigurado kong aswang ho yun. Pagpapaliwanag ni Bea, nagpatuloy pa ito sa pagsasalaysay at pagsagot ng mga katanungan ni Dante. Ngunit habang tumatagal, may napapansin silang kakaiba. Tuwing tinatanong ni Dante ang pagkakakilanlan ng tatlong kaibigan ni Bea, iniiba nito ang direksyon ng usapan. Bukod rito, napapansin din nila na habang tumatagal, parang nagiging agresibo ang babae sa pagsasalita. Nagmamadali na itong umuwi bago pa maggabi. Ngunit dahil hindi pa tapos ang usapan ay kailangan niyang manatili sa silid. Tinignan ni Dante si Jonas. Sumenyas ito na lumabas. Tumawag ng dagdag saksi at tulong kung sakaling merong mangyari. Kagad namang lumabas si Jonas at nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa. Palabas pa lamang ng pinto nang makasalubong niya si Marcus. Nasa labas ito ng silid na parang nakikinig. O Sir Marcus, ano pong ginagawa niyo dyan? Pwede naman po kayong pumasok sa loob Ganun ba? Siya nga pala. Naasikaso mo na ba yung mga kaso kahapon? Tatapusin ko pa nga lang po ngayon Pero kailangan po kayo ni tatay ngayon sa loob. Baka po pwedeng unahin po muna natin yung saksi. Kasi parang nagiging agresibo po yung babae. Wika ni Jonas. Pumasok na sila ng silid. Biglang nagsisigaw yung babae. Nagwawala ito. Ngunit tila takot at galit ang nararamdaman ng babae sa kabila ng pag-iingay. Kagad nila itong pinigilan. Ngunit kakaiba ang lakas. Bagamat tatlo na silang pumipigil dito ay hindi yun naging sapat. Naihagis nito ang mesa sa harap nila at tumakbo ito papalabas. Kagad naman itong sinundan nila Dante at Marcus. Samantalang si Jonas naman na ang naiwan upang humingi ng dagdag tulong at idokumenta ang mga pangyayari. Napakabilis ng babae tumakbo. Kaya kahit nasa sasakyan ng dalawa, bahagya lamang nila itong nasusundan. Bagamat medyo madilim ang paligid, nakikita nila ang pagbabago ng anyo ng babae. Unti-unting umitim ang balat. Humahaba ang mga braso at binti hanggang sa hindi na maging tao ang itsura. Napakapayat at haba ng kamay at paa. Matatalas ang mga ngipin at nakadapa na ito maglakad na parang hayop. Napatigil sila Marcus at Dante sa pagsunod. Nagulat sila sa nakita at parang hindi makapaniwala. Nagtinginan ang dalawa at nanguna na si Dante. Dahan-dahan niyang nilapitan ang nilalang. Ngunit tumakbo ito papalayo. Kitang-kita sa kilos at pananalita ni Marcus na gusto na nitong umalis. Ngunit para kay Dante, kailangan nilang sugpuin ang nilalang bago pa dumami lalo ang mabiktima nito. Wala na yung halimaw, Dante. Tingin ko, isa nga yung aswang. Umuwi na muna tayo bago pa yung bumalik ulit. Wika ni Marcus. Yun na nga baka bumalik yung aswang at mas dumami pa lalo yung mga biktima niya. Kaya pala hindi niya mabanggit kung anong pangalan ng mga kaibigan niya. Mga biktima lang pala niya yun.
Tugon ni Dante. Nagpatuloy ito sa paghanap. Makalipas ang ilang sandali, nahanap na nila ang aswang. Kaagad itong binaril ni Dante, ngunit hindi ito tumigil sa pagsugod sa kanila. Nakipaglaban si Dante sa nilalang samantalang si Marcus naman nanginginig sa takot at hindi makakibo. Ano ka ba, Marcus? Magpakalalaki ka nga at gawin mo ang trabaho mo. Tayo ang tagaprotekta ng bayan. Huwag kang tumunganga lang dyan. Ikaw ang may gusto niyan, pare. Sinabi ko na sa'yo na umuwi na tayo. Pero inuna mo pa yung kayabangan mo at pagmamataas mo. Pagod na ako na palagi kang pinupuri ng iba. Samantalang hindi nila nakikita na kung hindi dahil sa amin, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Huwag kang mag-alala, pare. Papatayin ko yung aswang pagkatapos niya sa'yo. Tugon ni Marcus. Hindi makapaniwala si Dante sa revelasyon na ganun pala ang tunay na kulay ni Marcus. Samantalang si Jonas naman, kaagad hinanap ang ama at si Marcus. Habang si Dante naman, natagalan dahil nilalabanan pa rin ang aswang. Kung saan-saan sila napapadpad, habang si Marcus ay nanonood lamang sa kanila. Nang madinig ni Jonas ang pagputok ng baril, natunton niya ang lokasyon ng dalawa. Habang papalapit pa lamang si Jonas upang tumulong, nagulat ito nang makita ng mismong dalawang mata na binaril ni Marcus si Dante. Ay, pasensya na, Dante. Hindi ko sinasadya. Pero maganda na rin na mawala ka na para hindi na lumaki pa yung ulo mo. Paalam. Wag. Sinubukan pa ni Jonas na pigilan ang pangyayari. Ngunit huli na ang lahat. Natamaan na sa dibdib ang ama at kagad itong namatay. Jonas, maniwala ka. Aksidente lang yung lahat. Malikot kasi si Dante kaya siya yung Sinungaling ka. Narinig ko ho yung lahat. Nadinig ka namin. Nagdala ako ng mga kasama at nakita namin ang lahat. Hinding-hindi ka namin mapapatawad. Kinasuhan nila ng kasong pagpatay si Marcus. Ngunit kahit nabigyan ng hustisya ang ama, hindi yun naging sapat para kay Jonas. Nawala na ang nag-iisang pamilyang itinuring niya. Kahit habang buhay na mabulok si Marcus sa kulungan, hindi na nito maibabalik ang buhay ng ama. Lumipas ang panahon. Si Jonas ang naging pinuno ng kapulisan katulad ng ama. Ginampanan niya na mabuti ang responsibilidad. Katulad ng ama ay tapat niyang pinaglingkuran ang bayan. Kahit na namatay na ang ama, hindi hinayaan ni Jonas na mamatay ang alaala nito, pati na rin ang mabuting impluwensya sa bayan. Ang tanging paalala lamang ni Jonas sa mga nakikinig, bagamat dapat tayong mag-ingat sa mga aswang, dapat mas maingat tayo sa mga itinuring nating kaibigan. Dahil minsan, mas masahol pa sila sa isang aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.